Ang araw ay mataas sa kalangitan ng gitnang silangan, at ang nakapapasong init ay nagpapawis sa noo ni Daniel Levin habang nakatitig sa natuklasang piraso ng bato sa kanyang kamay. Sa paligid niya, ang kanyang pangkat ng mga arkeologo ay abala sa paghuhukay, maingat na nililinis ang bawat hibla ng alikabok sa kanilang nadidiskubreng lugar malapit sa Jerusalem. May isang bagay sa batong hawak niya, isang bagay na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryong bato, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Mula sa kanyang likuran, lumapit si Ethan Carter, isang veteranong mamamahayag mula sa Estados Unidos, na noon pa man ay may malalim ng interes sa kasaysayan ng Israel at sa mga teoryang umiikot sa mga sinaunang templo. Nakamasid siya kay Daniel, nag-aabang ng sagot. Daniel, ano sa tingin mo? Tanong niya, pinupunasan ang pawis sa noo. Tahimik si Daniel sa loob ng ilang segundo bago siya lumingon. Kung tama ang hinala ko, maaaring ito ay bahagi ng isang istrukturang may malalim na koneksyon sa kasaysayan ng relihiyon. Kailangang ipaanalisa natin ito kaagad. Isang malamig na hangin ang dumaan sa disyerto, tila nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi pa nila nauunawaan. Ilang oras ang lumipas, at ang balita tungkol sa natuklasan nila ay mabilis na kumalat sa mga eksperto. Sa ilalim ng lupa, hindi lamang sila nakatagpo ng mga bato, nakadiskubre sila ng isang lumang tibagan na tila hinanda para sa isang templo. Pumasok si Miriam Cohen, isang propesor ng sinaunang kasaysayan, sa tent kung saan naroon sina Daniel at Ethan. Sinabi sa akin ng isa sa mga eksperto na ang mga inskripsyon sa mga batong ito ay eksaktong sumusunod sa mga sukat ng templo ni Solomon. Napatingin si Daniel kay Ethan. Kung totoo ito, Miriam, may isang grupo na marahil ay naghahanda para sa isang bagay na matagal nang inakala nating imposible. Napabuntong hininga si Miriam. Ayon sa mga sinaunang kasulatan, may isang ikatlong templo na kailangang maitayo bago maganap ang ilan sa pinakamahalagang propesya. Bago pa sila makasagot, isang opisyal ng gobyerno ng Israel ang biglang pumasok sa tent. Hinal at halatang nagmamadali. Kailangan niyong makita ito, anya. Dinala sila ng opisyal sa isang maliit na opisina kung saan may isang balitang video na ipinapalabas ng Lev sa social media. Sa screen, kitang-kita ang isang lalaking nakasuot ng sinaunang kasuotan ng isang pari ng Israel, isang bagay na hindi na nakikita sa loob ng halos 2,000 taon. Naroon siya mismo sa ibabaw ng bundok ng templo, itinataas ang kanyang mga kamay habang binibigkas ang isang sinaunang pagpapala. Tahimik ang lahat sa loob ng silid. Walang nagsalita. Kailangan nating malaman kung sino siya, basag ni Ethan sa katahimikan. Tumingin si Daniel kay Miriam, ang kanyang mga mata puno ng pag-aalala. Alam natin ang kahulugan nito. Ayon sa mga propesya, bago dumating ang katapusan, isang templo ang kailangang maitayo. At ang taong iyon, itinuro niya ang screen. Siya ang palatandaan na nagsimula na ang lahat. Nagpalitan ng tingin sina Miriam at Ethan. May kaba sa kanilang dibdib, isang pakiramdam na tila hindi nila kayang ipaliwanag. Sa labas, ang araw ay nagsisimulang lumubog sa ibabaw ng Jerusalem, at sa ilalim ng lumalalim na dilim, isang misteryong matagal nang nakabaon sa kasaysayan ang unti-unting lumilitaw. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang init ng gabi sa Jerusalem ay tila hindi nakakabawas sa bigat ng sitwasyong bumabalot kay Daniel, Ethan, at Miriam. Nakaupo sila sa isang maliit na silid sa loob ng isang lumang gusali sa gitna ng lungsod, pinapanood muli ang video ng misteryosong pari na lumitaw sa bundok ng templo. Sa bawat segundo ng footage, lalong lumalalim ang kanilang kaba. Ano ang alam natin tungkol sa kanya? Tanong ni Ethan, nakasandal sa upuan habang iginagalaw ang baso ng tsaa sa kanyang kamay. Wala, sagot ni Daniel, bahagyang iniiling ang ulo. Walang pangalan, walang pagkakakilanlan. Ni hindi natin alam kung paano siya nakapasok sa bundok ng templo nang walang hadlang. Ang ganitong pangyayari ay imposible sa ilalim ng normal na mga kalagayan. Tapos bigla siyang lumitaw na suot ang ganitong kasuotan, dagdag ni Miriam, itinuro ang screen kung saan makikita ang lalaking nakaputing kasuotan ng isang sinaunang pari, ang kanyang mga kamay nakataas sa pagpapala. Alam mo ba kung gaano kahigpit ang seguridad sa lugar na yon? Isang pagkakamali lang, maaaring maging sanhi ito ng pandaigdigang kaguluhan. May katahimikan sa loob ng ilang segundo. Sa labas ng bintana, tanaw nila ang makasaysayang lungsod, natatanglawan ng mga ilaw sa gabi. Pero hindi nagkaroon ng kaguluhan, sambit ni Daniel, may bahagyang takot sa kanyang boses.
At iyan ang nakakatakot. Lumapit si Ethan sa mesa at inilabas ang kanyang laptop. May ilang teorya na lumalabas online. May mga nagsasabing isa siyang miyembro ng isang sekta ng mga Hudyo na naniniwalang panahon na para muling itayo ang templo. Pero ang mas nakakabahala, pinitik niya ang screen ng kanyang laptop at ipinakita sa kanila ang isang dokumento. May mga grupo na matagal nang naghahanda para dito. Si Miriam ang unang lumapit upang basahin ang nakasaad. Ang dokumentong nasa screen ay tila isang lumang manifesto, puno ng mga teorya at mga planong hindi pa nailalabas sa publiko. Ang ikatlong templo, binasa niya ng malakas. Matagal nang inihahanda, nakatadhana, at walang makapipigil sa katuparan nito. Nagkatinginan sina Daniel at Ethan. Alam nilang totoo ito, pero hindi nila alam kung sino ang tunay na kumikilos sa likod nito. Sa puntong iyon, tumunog ang telepono ni Daniel. May isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kung nais mong malaman ang totoo, magkita tayo sa Western Wall sa loob ng 1 oras. Dumating ka ng mag-isa. Hindi nag-atubili si Daniel. Tumayo siya, kinuha ang kanyang jacket, at lumingon kina Miriam at Ethan. Kailangan kong alamin kung ano ito. Ang Western Wall ay tahimik sa gabing iyon, maliban sa ilang deboto na naroon upang magdasal. Lumapit si Daniel sa pader, pakiramdam niya ay may mga matang nagmamasid sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto, isang matandang lalaki ang lumapit. Mahaba ang kanyang balbas, at suot niya ang isang simpleng itim na balabal. Ikaw ba si Levin? Tumango si Daniel. Sumama ka sa akin. Dinala siya ng matanda sa isang makipot na daanan, malayo sa mga mata ng iba. Nang makapasok sila sa isang maliit na silid sa isang lumang gusali, tumingin ito kay Daniel ng matalim. Ano ang tunay mong hinahanap? Huminga ng malalim si Daniel. Gusto kong malaman kung sino ang lalaking lumitaw sa bundok ng templo. Tahimik na tumingin ang matanda sa kanya bago ito lumapit sa isang lumang istante at kinuha ang isang makapal na aklat. Binuksan niya ito sa isang pahina na tila pinaglumaan na ng panahon. Nabasa mo na ba ang Daniel 9:27? Tanong ng matanda. Napakunot no si Daniel. At papagtitibayin niya ang tipan sa marami sa loob ng 1 linggo, at sa kalagitnaan ng linggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang handog. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Napabuntong hininga si Daniel. Sinasabi ng ilan na ito'y patungkol sa isang kasunduan na gagawin sa hinaharap. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang hula ukol sa Antikristo na darating at magtatayo ng templo upang dayain ang mundo. Tumingin ang matanda sa kanya, tila nag-aalangan kung sasabihin niya ang kanyang nalalaman. Ang lalaking nakita mo sa video, hindi siya basta ordinaryong pari. Napatayo si Daniel. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi sa mga propesya, bago bumalik ang templo, may isang lalabas, isang taong gagamit ng relihiyon upang ipaghanda ang daan para sa isang mas makapangyarihang nilalang. Lalong lumalim ang kaba ni Daniel. At sino ang taong iyon? Ngumiti ng mapait ang matanda. Yan ang dapat mong alamin, Levin. Pero magmadali ka sapagkat ang oras ay nauubos na. Sa parehong sandali, sina Ethan at Miriam ay nasa isang maliit na silid-aklatan sa Jerusalem, binubusisi ang mga lumang tekstong Hebreo na maaaring may kaugnayan sa misteryosong pari. Napansin ni Miriam ang isang dokumento na nakasulat sa sinaunang Aramaic. Ethan, tingnan mo ito. Lumapit si Ethan at binasa ang kanyang tinutukoy. At isang taong darating na magpapanggap na banal, at siya'y maghahanda sa daan ng nakatagong isa. Napatingin sila sa isa't isa. Daniel, kailangang malaman ito, sabi ni Ethan habang dinukot ang kanyang telepono. Ngunit bago niya natawagan si Daniel, biglang namatay ang ilaw sa buong gusali. Sa labas, isang anino ang gumalaw sa dilim. Dumadagundong ang puso ni Ethan habang nakaupo sa madilim na silid-aklatan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana. Sa tabi niya, si Miriam ay hindi makapagsalita, nakatitig sa lumang dokumentong kanilang natuklasan. Ang propesya sa sinaunang Aramaic ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. At isang taong darating na magpapanggap na banal, at siya'y maghahanda sa daan ng nakatagong isay. Naputol ang katahimikan nang marinig nila ang kaluskos sa labas. Kaagad na inilabas ni Ethan ang kanyang telepono upang tawagan si Daniel, ngunit walang signal. Miriam, bulong niya, may ibang tao rito. Tahimik silang tumayo at dahan-dahang lumapit sa pinto.
Dahan-dahan itong binuksan ni Ethan, lumilingon sa magkabilang panig ng pasilyo. Wala namang tao, ngunit may kakaibang presensya sa hangin, isang hindi maipaliwanag na paninindig ng balahibo. Kailangan nating umalis, mahina ngunit matigas ang boses ni Miriam. Habang tinatahak nila ang madilim na daanan patungo sa likurang pinto, isang anino ang dumaan sa kanilang harapan. Sa isang iglap, isang malamig na boses ang lumitaw mula sa dilim. Hindi niyo na dapat ito nakita. Samantala, si Daniel ay patuloy na naglalakad pabalik mula sa kanyang pagtatagpo sa matandang lalaking nagbigay sa kanya ng babala. Ramdam niya ang bigat ng kanyang natuklasan. Kung ang pari sa bundok ng templo ay hindi isang ordinaryong tagapaglingkod ng relihiyon, sino siya? At sino ang tinutukoy ng propesya na kanyang hinaharap? Naglalakad siya sa makipot na daanan ng lumang bahagi ng Jerusalem nang biglang may lumapit sa kanya, isang batang lalaki, humihingal na tila may mahalagang ibabalita. Dr. Levin. Tanong ng bata. Bakit? Sagot niya, nag-aalalang lumingalinga sa paligid. Inutusan akong ibigay ito sa inyo. Iniabot sa kanya ng bata ang isang maliit na papel bago tumakbo palayo. Dahan-dahang binuksan ito ni Daniel, at sa loob nito ay may nakasulat na isang linya lamang. Ang pulang bisiro ay natagpuan. Ang propesya ay kumikilos na. Napahinto siya sa kanyang kinatatayuan, tila binagsakan ng isang mabigat na bagay. Ang pulang bisiro. Mula pagkabata, alam na niya ang tungkol sa propesya ng Red Heifer, isang bihirang pulang bisiro na kailangang walang kahit isang mansa o puting buhok sa katawan upang magamit sa seremonya ng paglilinis para sa muling pagtatayo ng templo. Sa loob ng libu-libong taon, walang natagpo ang perpektong bisiro. Ngunit kung totoo ito, kailangang malaman niya ang totoo. Pagkalipas ng ilang oras, nagkita-kita sina Daniel, Ethan, at Miriam sa isang maliit na restoran sa gilid ng lungsod. Hindi ito maaaring coincidence, sambit ni Ethan, inihahampas ang kanyang kamay sa mesa. Isang pari ang lumitaw sa bundok ng templo pagkatapos ng 2,000 taon, tapos biglang may natagpo ang pulang bisiro. Napanood ko na sa mga balita, sagot ni Miriam. Isang grupo ng mga relihiyosong Hudyo ang nag-anunsyo na natagpuan na nila ang perpektong bisiro sa isang maliit na sakahan sa Galilea. At ayon sa kanila, ito na ang huling senyales para sa muling pagtatayo ng templo. Pero paano ito naging posible? Tanong ni Daniel, nakasandal sa upuan, nakatitig sa kanyang tasa ng kape. Ang Red Heifer ay napakabihirang hayop. Para sa isang ganap na perpekto, walang puti o itim na buhok, halos imposible yon. Maliban na lang kung may isang grupo na nagsisikap na likhain ito, bulong ni Ethan. Nagkatinginan silang tatlo. Kailangan nating makita ang bisiro, sabi ni Daniel. Kinabukasan, bumiyahe silang tatlo patungo sa isang malayong sakahan sa Galilea, kung saan diumano'y natagpuan ang pulang bisiro. Pagdating nila roon, isang maliit na grupo ng mga rabi at relihiyosong tagapagsalita ang nakatayo sa paligid ng isang kulungan. Sa loob ng kulungan, isang napakagandang bisiro na pulang-pula ang balahibo ang payapang nakatayo. Sa unang tingin, ito ay perpekto, walang kapintasan, walang ibang kulay ng buhok. Lumapit si Daniel at napalunok. Diyos ko ni. Lumapit ang isang matandang rabi sa kanila. Nais niyo bang makita ito ng malapitan? Nagkatinginan sina Daniel at Ethan bago tumango. Habang lumalapit sila sa kulungan, nakaramdam si Miriam ng matinding kaba. May mali rito, may isang hindi tama. Tahimik siyang nagmasid sa mga rabi. Sa kanilang mga mata, hindi lang ito isang seremonya, ito ay isang bagay na tila matagal ng kanilang pinlano. Napansin ito ni Ethan. Miriam, ano ang iniisip mo? May hindi tama rito, mahina niyang bulong. Ito ay tila hindi isang simpleng relihiyosong kaganapan. Pakiramdam ko na parang ito ay isang bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano para saan? Tanong ni Daniel. Bago siya makasagot, isang lalaki ang lumapit sa kanila. Matangkad siya, may tindig na tila isang diplomatiko, ngunit may kakaibang kasiguraduhan sa kanyang kilos. Ngumiti ito at naglahad ng kamay kay Daniel. Levin, isang karangalan kayong makilala. Napakunot no si Daniel. Sino kayo? Ako ang taong nag-aalaga sa kinabukasan ng sangkatauhan, sagot ng lalaki. At naniniwala akong dumating na ang panahon para bumalik ang sinaunang tradisyon. Ang templo ay kailangang itayo muli at kayo ay magiging saksi sa kasaysayan. Napatingin si Daniel sa lalaki, ngunit sa ilalim ng kanyang mahinahong anyo, may nararamdaman siyang matinding pangamba.
Nakatayo si Daniel sa harapan ng matangkad na lalaki, pinagmamasdan ito ng mabuti. Ang kanyang presensya ay nakapanghihikayat, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang uri ng katiyakan na tila may hawak itong sikreto na wala pang ibang nakakaalam. Ako si Adrian Salazar, nagpakilala ang lalaki, isang ngiting puno ng otoridad ang nakaguhit sa kanyang mukha. At ikaw, E11, ay may mas malaking papel sa lahat ng ito kaysa sa iyong iniisip. Nagkatinginan sina Ethan at Miriam. Sino itong taong ito? At bakit tila sigurado siyang bahagi si Daniel sa kanyang mga plano? Hindi nagsalita si Daniel, ngunit pinanatili niyang matalim ang kanyang tingin. Ano ang ibig mong sabihin? Humakbang si Adrian palapit. Sa loob ng maraming taon, marami ang naghihintay ng palatandaan. Ngayon, ang Red Heifer ay dumating. Ang mga pader ng lumang Jerusalem ay muling aalingaw sa pag-awit ng mga pari. At ikaw tumigil ito sa pagsasalita at mumiti. Ikaw ay isang tagapamagitan sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap. Napalunok si Daniel. At ano naman ang papel mo rito, Ginoo Salazar? Nakangiting tumalikod si Adrian at tinanaw ang malawak na kapatagan ng Galilea. Ako ay isang lingkod ng kapayapaan. Sa mundong pinaghaharian ng kaguluhan, takot, at digmaan, isang bagong panahon ng pagkakaisa ang dapat nating itaguyod. At ang muling pagtatayo ng templo ay ang susi sa pagkakasundong matagal ng ninanais ng sangkatauhan. Sa puntong iyon, napansin ni Ethan ang isang bagay. Sa likuran ni Adrian, may ilang lalaking nakaitim na tila mga tagapagtanggol niya. Tahimik sila, ngunit matalim ang kanilang mga mata habang inoobserbahan ang grupo ni Daniel. Kung kapayapaan ang layunin mo, sambit ni Ethan, bahagyang tumawa ng mapait, bakit tila may mga tauhan kang handang pumatay? Ngumiti si Adrian at tumingin kay Ethan. Dahil ang kapayapaan ay hindi laging nakukuha sa pamamagitan ng simpleng pakikipag-usap. Minsan, ito ay kailangang ipaglaban. Naramdaman ni Daniel ang bumibigat na atmosfera. Napatingin siya kay Miriam, na tila may nais sabihin ngunit hindi maibulalas. Huminga siya ng malalim. At ano ang gusto mong gawin ko? Lumapit si Adrian, ang kanyang mga mata puno ng tiyaga. Ikaw ay isang siyentipiko. Alam mong ang kasaysayan ay hindi maaaring pigilan. Ito ay isang siklo na paulit-ulit na bumabalik. At ngayon, ikaw ang saksi sa pagbabalik ng isang nawalang kabanata ng kasaysayan. Tumingin si Adrian kay Miriam. At ikaw, Professor Cohen, ay nakakita na ng mga palatandaan. Alam mong hindi ito basta aksidente. Ang pulang bisiro, ang pari sa bundok ng templo, ang misteryosong lumang dokumentong natagpuan mo. Napakurap si Miriam. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Ngumiti si Adrian. Ako ay isang tao ng kaalaman, Profesor. Walang nangyayari sa bayang ito na hindi ko alam. Biglang nagring ang telepono ni Ethan. Nang tingnan niya ito, isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Dahan-dahan niya itong sinagot. L. Carter, isang mababang boses ang narinig sa kabilang linya. Alam namin kung nasaan kayo. Huwag kayong magtiwala sa lalaking kaharap nyo. Biglang napakunot noo si Ethan. Sino ka? Kung gusto mong mabuhay, umalis ka dyan. Bago pa niya maisalita ang anumang sagot, naputol ang tawag. Napatingin si Ethan kay Daniel at Miriam, ngunit bago pa niya masabi ang tungkol sa tawag, nagsalita si Adrian. Sa loob ng isang linggo, magkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng Israel at ng mga bansang Arabo, anya. Isang kasunduan na magbibigay ng pahintulot para sa muling pagtatayo ng templo, sa tabi mismo ng domo ng bato. Isang kasunduan na magbibigay ng kapayapaan sa buong mundo. Nagulat sina Daniel at Miriam. Paano mo nagawa iyon? Tanong ni Miriam. May mga taong nakikinig, sagot ni Adrian, bahagyang ngumiti. At may mga taong naghihintay. Ngunit higit sa lahat, may mga taong handang magbigay ng kapayapaan kapalit ng kaunting sakripisyo. Nagkatinginan sina Daniel at Ethan. Ang ibig sabihin ba ni Adrian ay may mas malalim pang kasunduan na nagaganap sa likod ng mga ito? Bago pa sila makasagot, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw sa ere. Napayuko silang lahat. Mabilis na bumunot ng baril ang mga tauhan ni Adrian, at isang sasakyan ang mabilis na dumaan sa kanilang harapan, naglalabas ng makapal na usok. Umalis tayo rito, mariing utos ni Adrian. May mga taong ayaw ng kapayapaan. Habang pataka sa Galilea, hindi pa rin makapaniwala sina Daniel sa kanilang narinig.
Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Ethan habang nakasandal sa loob ng sasakyan. Tumingin si Miriam sa kanila. Kapag ang kasunduang ito ay natuloy, ibig sabihin ay hindi lang ang templo ang kanilang itatayo. Maaaring isang bagong sistema ng pagsamba, isang bagong kaayusan ng mundo. Napatingin si Daniel sa labas ng bintana. Ang mga bituin sa langit ay kumikislap, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Sa likod ng kanilang sasakyan, isang motor ang tahimik na sumusunod sa kanila. Sa loob nito, isang lalaki ang may hawak na telepono. Tapos na ang una nilang pagsubok, wika niya. Ihanda na ang susunod na hakbang. Habang patuloy na umaandar ang sasakyan sa madilim na kalsada, alam ni Daniel na isang bagay ang nagbago sa mundo. Hindi na ito ang Jerusalem na kilala niya noon. Ito ay isang lungsod ng mga lihim, at ang mga palatandaan ng hinaharap ay nagsimula ng maganap. Malamig ang gabi habang bumabagtas ang sasakyan ni Daniel, Ethan, at Miriam sa maalikabok na daan palabas ng Galilea. Ang kanilang isipan ay puno ng tanong matapos ang kanilang pagtatagpo kay Adrian Salazar, ang taong nagpakilalang tagapaghatid ng kapayapaan, ngunit may kakaibang hangarin. Tahimik si Daniel, nakatingin sa labas ng bintana, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga sinabi ni Adrian ay hindi niya matanggal sa isipan, isang kasunduan ang malapit ng ipirma, at ang templo ay muling itatayo. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang magsalita si Ethan. Alam mo bang ang lalaking yon ay may masyadong maraming impormasyon tungkol sa atin, Anya? Para bang alam na niya ang bawat galaw natin bago pa natin gawin? At hindi lang iyon, dagdag ni Miriam, binabasa ang ilang dokumentong nakuha niya mula sa mga aklatan. May isang bagay na hindi pa natin naiintindihan ang batong panulok. Bato. Napakunot no si Ethan. Sagot ni Miriam. Sa bawat templo na itinayo sa kasaysayan ng Israel, laging may tinatawag na batong panulok, isang napakahalagang piraso ng estruktura na simbolo ng pundasyon ng pananampalataya ng mga Hudyo. Ngunit ayon sa ilang lumang sulatin, bago maitayo ang ikatlong templo, dapat munang matagpuan ang batong panulok na iyon. Nagkatinginan sina Daniel at Ethan. Kaya mo bang hanapin kung nasaan ito? Tanong ni Daniel. Tumingin si Miriam sa kanya. May isang lugar na maaaring pagtaguan nito, ngunit delikado. Nasaan? Kailangang bumalik tayo sa ilalim ng Jerusalem. Kinabukasan, nagpunta sila sa tunnels ng Western Wall, isang lumang sistema ng lagusan sa ilalim ng lungsod. May kasamang gabay na rabi, pumasok sila sa isang makipot na lagusan na may mga sinaunang bato, ang ilan ay mula pa sa panahon ng templo ni Solomon. Habang naglalakad sila sa makipot na daanan, pinuno ng kaba ang dibdib ni Daniel. Narito na tayo, sabi ng rabi, itinuro ang isang lumang pader na may kakaibang inskripsyon sa Hebreo. Lumapit si Miriam at marahang hinawakan ang batong may marka. Ito na nga. Even happy na ang batong panulok. Napalunok si Ethan. At ano ang ibig sabihin niyan? Bago makasagot si Miriam, isang malamig na tinig ang nagsalita mula sa dilim. Ang ibig sabihin nito ay malapit na ang ating oras. Agad na bumunot ng baril si Ethan at itinutok ito sa anino ng isang lalaki na nakatayo sa dulo ng lagusan. May katandaan na ito, ngunit matikas pa rin ang tindig. Isa ka sa mga nagmamatsyag sa amin, hindi ba? Tanong ni Daniel, ramdam ang kilabot sa kanyang boses. Ngumiti ang matanda. Hindi ako kaaway ninyo, ngunit hindi rin ako kaibigan. Ako ay isang tagapagturo ng kasaysayan, at nakita ko na ang mga palatandaang ito noon pa. Kilala mo ba si Adrian Salazar? Tanong ni Miriam. Muling ngumiti ang matanda. Mas matagal na siyang naghahanda kaysa sa iniisip niyo. Hindi siya isang simpleng leader, kundi isang instrumento ng isang bagay na mas malaki pa sa kanya. Nagpalitan ng tingin sina Daniel at Ethan. At ano ang koneksyon niya sa batong ito? Tanong ni Daniel. Tumingin ang matanda sa kanila at nagsalita sa isang mababang tinig. Dahil kung matatagpuan nila ang batong panulok, matatapos na ang kanilang paghahanda. At hindi ito para sa Diyos na iniisip niyo. Sa labas ng tunnels, nagmamadaling lumabas sina Daniel, Ethan, at Miriam. Hindi nila alintana ang pawis at pagod, mas mahalaga ang impormasyong natuklasan nila. Nang makabalik sa hotel, agad nilang binuksan ang mga lumang dokumentong dala ni Miriam. Narito, sabi ni Miriam, itinuro ang isang sinaunang teksto sa Aramaic. Kapag ang huling bato ay natagpuan, isang kasunduan ang tatatakan, at ang ikatlong templo ay tatayo. Ngunit ito'y hindi magiging tahanan ng Diyos, kundi ng isang taong lalaban sa Kanya.
Nanlamig si Daniel. Ang ibig sabihin ba nito ang templo ay hindi para sa Diyos kundi para sa... Biglang may malakas na pagsabog sa labas. Nagkagulo ang buong lungsod. Tumayo si Ethan at tumakbo sa bintana. Diyos ko, ano to? Sa gitna ng Jerusalem, isang malawakang demonstrasyon ang nagaganap. Mula sa radyo, maririnig ang isang anunsyo. Ang kasunduan ay pipirmahan sa loob ng 3 araw. Ang templo ay magsisimulang itayo. Nagkatinginan silang tatlo. Nagsisimula na ito. Ang gabi sa Jerusalem ay puno ng ingay at kaguluhan. Sa bawat sulok ng lungsod, mga pulutong ng tao ang nagtitipon, nagbubuni o nagpoprotesta. Ang balita tungkol sa kasunduang magbibigay daan sa pagtatayo ng ikatlong templo ay nagliyab sa puso ng mga Hudyo, Muslim, at Kristiyano, lahat ay may kanya-kanyang interpretasyon sa kahulugan nito. Sa loob ng isang lumang gusali malapit sa Western Wall, sina Daniel, Ethan, at Miriam ay nakaupo sa isang luma at masikip na silid. Tahimik na pinagmamasdan ang isang dokumentong kakakuha lang ni Miriam mula sa isang tagaloob sa Rabbinical Council. Hindi ito posible, bulong ni Daniel habang mabagal na binabasa ang mga nakasulat. Ngunit nangyayari na, sagot ni Miriam, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang templo ay hindi itatayo lamang para sa Diyos ng Israel, may iba pang agenda sa likod nito. Itinuro ni Ethan ang isang bahagi ng dokumento. Ano itong sinasabi rito? Ang huling pagsubok ay dapat isagawa bago maitalaga ang templo. Ang banal na lugar ay sasalungahin bago ito mapabanal. Ano ang ibig sabihin nito? Tahimik si Miriam sandali bago tumingin sa kanila, puno ng kaba sa kanyang mga mata. Ayon sa ilang sinaunang teksto, bago maitayo ang templo, isang bagay ang kailangang gawin, isang pagsalaula sa lugar nito. Isang seremonya na hindi para sa Diyos, kundi para sa isang nilalang na mag-aangkin dito. Nanlamig si Daniel. Sinasabi mong may mangyayaring ritual sa templo bago ito opisyal na maitayo. Tumango si Miriam. At hindi ito magiging isang banal na ritual. Biglang tumunog ang telepono ni Ethan. Hindi kilalang numero. Pagdududa sa kanyang isipan, sinagot niya ito. L. Carter, isang mababang boses ang narinig sa kabilang linya. Kung gusto niyong malaman ang totoo, magpunta kayo sa ilalim ng Temple Mount. May isang seremonya na isinasagawa at hindi ito para sa Diyos na iniisip niyo. Bago pa siya makasagot, naputol ang tawag. Nagkatinginan silang tatlo. Kailangang pumunta tayo roon, sabi ni Ethan. Makalipas ang 1 oras, lihim silang pumasok sa Temple Mount Tunnels, gamit ang isang daanan na ipinaalam sa kanila ng isang impormante. Ang mga lagusan ay makitid at madilim, ngunit may kakaibang enerhiya sa hangin. Habang patuloy silang bumababa, naririnig nila ang mahihinang tinig, mga bulong sa wikang Hebreo, Aramaic, at isang dayuhang wika na hindi nila maunawaan. Naglakad sila ng tahimik hanggang sa marating nila ang isang maliit na siwang sa bato, sapat upang masilip nila ang nangyayari sa isang lihim na silid. Mula roon, nakita nila ang isang grupo ng mga lalaki na nakadamit ng itim, nakapalibot sa isang altar na gawa sa sinaunang bato. Sa gitna nito, isang pari ang nakatayo, hindi tulad ng lalaking nakita nila sa bundok ng templo dati. Ang taong ito ay nakasuot ng kakaibang kasuotan, may mga simbolong hindi pamilyar sa Hudyo o Kristyanismo. Nakita ni Miriam ang hawak-hawak nitong bagay, isang gintong sisidlan na tila puno ng dugo. Diyos ko ni. Mahina niyang sambit. Ito ay isang ritual ng pagsalaula. Nagpigil ng hininga sina Daniel at Ethan. Ang pari ay nagsimulang bumigkas ng mga salitang hindi nila naiintindihan, ngunit ang epekto nito ay ramdam nila, parang bumibigat ang hangin, parang may aninong gumagalaw sa loob ng silid. May kailangan tayong gawin, bulong ni Ethan. Hindi natin maaaring hayaang matapos ito. Kung gagawa tayo ng ingay, baka tayo ang isunod nila, sagot ni Miriam. Habang pinagmamasdan nila ang ritual, biglang lumakad ang isang lalaking nakamaskara papalapit sa pari. Hawak niya ang isang maliit na bato, hindi ito basta bato, kundi ang batong panulok na kanilang natagpuan kanina. Nakita ni Daniel kung paano ito dinala sa altar at inilagay sa gitna ng seremonya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinasamba nila ang batong panulok. Pero hindi bilang pundasyon ng templo. Ginagamit nila ito sa isang bagay na mas madilim. Muling nagsalita ang pari, itinataas ang kanyang mga kamay habang bumigat ang enerhiya sa silid. Ang ilan sa mga naroon ay lumuhod, habang ang iba ay tila nahihirapang huminga. Narinig nila ang isang pangalang binanggit. Adrian Salazar.
Napahinto si Ethan. Si Salazar. Napatitig si Daniel sa nangyayari sa ibaba. Kung siya ang pinuno ng kasunduang itatayo ang templo at siya rin ang nasa likod nito eh. Napalunok si Miriam. Isa itong panlilinlang. Biglang may malakas na sigaw. Sa altar, nagsimulang lumiyab ang paligid ng batong panulok. Ang ilang kalalakihan ay napasubsob sa lupa, tila nakakaranas ng matinding sakit. Nagdesisyon si Ethan. Hindi natin maaaring hayaang matapos ito. Mabilis siyang gumalaw, dinukot ang isang maliit na bato mula sa lupa at ibinato ito sa altar. Sa pulang sisidlan ng dugo na agad nabasag at tumapon sa lupa. Nagkagulo ang mga tao. Takbo, sigaw ni Daniel. Mabilis silang lumabas sa lagusan habang naririnig ang galit na sigaw ng pari at ng mga kalalakihan sa likuran nila. Ang mga tunog ng kanilang yapak ay kumakalampag sa bato, ang kanilang hininga ay putol-putol sa takot. Sa wakas, narating nila ang lagusan patungo sa exit. Nang makalabas, nagmadali silang sumakay sa isang sasakyan at humarurot palayo sa Temple Mount. Habang nagmamaneho si Daniel, hindi niya maiwasang lingunin si Miriam. Nagtagumpay ba tayo? Tanong niya. Tumingin si Miriam sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi natin alam kung ano ang epekto ng ginawa natin, ngunit isang bagay ang sigurado. Ano? Huminga ng malalim si Miriam bago sumagot. Nagsimula na ito. Sa malayo, tanaw nila ang bundok ng templo, animoy tahimik at walang nangyari. Ngunit sa ilalim ng sagradong lugar na yon, isang lihim ang bumulwak, isang ritual na muntik ng maisakatuparan. At alam nilang hindi iyon ang huling pagsubok. Ang araw ng inaugurasyon ay dumating. Sa kabila ng matinding kontrobersya, protesta, at pagtatangka nilang pigilan ang madilim na seremonya sa ilalim ng Temple Mount, nagpatuloy ang mga plano para sa opisyal na pagbubukas ng ikatlong templo. Ang mundo ay nagbabadya ng isang bagong panahon, isang sandali na magbubukas ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng relihiyon at politika. Nakatayo sa gitna ng napakalawak na plaza ng templo si Daniel, nakikiramdam sa hangin. Ang paligid ay puno ng mga tao, mga Hudyo, Kristiyano, Muslim, at maging mga leader ng iba't ibang relihiyon at estado. Sa kabila ng tensyon, ang enerhiya ng kasaysayan ay nararamdaman niya sa bawat tibok ng kanyang puso. Sa kanyang tabi, si Miriam ay hindi mapakali. Pakiramdam ko'y may isang bagay na hindi natin nakikita, anya, bahagyang nakatingin sa higanting estruktura sa kanilang harapan. Ang bagong templo ay kamangha-mangha, itinayo sa perpektong disenyo, halos eksaktong kopya ng sinaunang templo ni Solomon. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, may isang malamig na pakiramdam sa hangin. Sumingit si Ethan sa kanilang usapan, may hawak na kamera. Mula nang inanunsyo ang seremonya, halos lahat ng media outlet sa buong mundo ay nakafocus dito. Para itong isang international event na hindi natin inakalang mangyayari sa ating panahon. Nilingon ni Daniel ang entablado kung saan nakatayo si Adrian Salazar. Sa gitna ng mga kinikilalang leader ng iba't ibang relihiyon, siya ang namumukod tangi. Hindi lang dahil sa kanyang presensya, kundi sa paraan ng paggalaw ng mga tao sa paligid niya, na parang siya ang sentro ng lahat. Magsisimula na ang seremonya. Tahimik na lumapit si Miriam kay Daniel, marahang bumulong. Dapat nating malaman kung ano ang mangyayari sa loob ng seremonya. Alam natin ang plano nila, sagot ni Daniel. Ngunit hindi natin alam ang kabuuan ng niluluto nila. Napalingon si Ethan sa kanila. Ang ibig mong sabihin, may susunod pang bahagi ang plano nila. Tumango si Miriam. May kulang. Nararamdaman ko. Hindi tayo tinatapos ng ganito lang. Sa puntong iyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga trompeta. Mula sa entablado, itinaas ni Salazar ang kanyang kamay. Mga mata ng mundo ang nakatuon sa kanya. Ngayon, anya, ay araw ng isang bagong panahon para sa sangkatauhan. Nagpalitan ng tingin sina Daniel at Miriam. Dapat nating malaman kung anong plano niya. Sa ilalim ng templo, sa isang madilim na lagusan, isang lihim na grupo ng mga kalalakihan ang nagtitipon. Sa gitna ng isang makalumang altar, naroon ang batong panulok, ang parehong bato na kanilang natuklasan sa Western Wall Tunnels. Dumating na ang oras, isang lalaking nakatalukbong ang nagsalita. Ang panunumpa ay gagawin na. Isang grupo ng mga pari, suot ang sinaunang kasuotan, ang lumapit sa bato. Isa sa kanila ang lumuhod, bumigkas ng isang lumang dasal. Sa araw na ito, inihahandog namin ang templo para sa darating na pinuno.
Ang kanyang trono ay iluluklok sa banal na lugar, at siya ay tatawaging gabay ng sangkatauhan. Sa itaas, ang seremonya ay tila normal pa rin sa paningin ng publiko. Ngunit sa ilalim ng templo, isang sinaunang ritual ang ginagawa, hindi para sa Diyos ng Israel, kundi para sa isang nilalang na hindi pa lumalantad. Samantala, sa taas ng entablado, isang hakbang palapit si Salazar sa gitna. Huminga siya ng malalim at mumiti. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga relihiyon ay nagkawatak-watak. Ngayon, sa ilalim ng isang bubong, tayo ay magiging isa. Nagpalakpakan ang karamihan. Ang iba ay tumingin sa isa't isa, naguguluhan ngunit hindi tumututol. Tumayo si Miriam sa tabi ni Daniel at Ethan. Tignan niyo ang reaksyon ng mga tao, bulong niya. Para silang naakit sa kanya, hindi nila namamalayan. Lumapit si Daniel sa isang rabbi na nakatayo sa gilid. Ano sa tingin mo ang mangyayari ngayon? Tumingin ito kay Daniel, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Ang templo ay hindi dapat itinatayo sa ganitong paraan. Ngunit walang makapipigil sa kasaysayan. Sa ilalim ng templo, nagsimula ng lumiwanag ang altar kung saan inilagay ang batong panulok. Muli, nagsalita ang pari. Isinasara natin ang lumang kasunduan at binubuksan ang bago. Ang lumang pananampalataya ay mawawala at isang bago ang papalit. Itinaas ng mga nakatalukbong na lalaki ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng bato. Isang mababang ungol ang lumabas sa kanilang mga bibig, isang tunog na hindi natural, hindi makatao. Sa ibabaw ng entablado, itinuro ni Salazar ang bagong templo. Ito ang magiging tahanan ng bagong kaayusan, anya. At ako ang magiging tagapangalaga nito. Sa sandaling iyon, nagdilim ang langit. Isang malakas na alingawngaw ang pumuno sa buong Jerusalem. Napalingon si Daniel. Sa kanyang puso, alam niyang isang bagay ang hindi tama. Sa ilalim ng templo, biglang pumutok ang altar ng batong panulok. Nagulat ang mga lalaking naroroon, isa-isang nagsibagsakan sa lupa, ang ilan ay tila nawalan ng malay. Sa ibabaw, nagkaroon ng kakaibang sigaw ang mga tao. Si Salazar, hindi natinag. Tumindig siya sa gitna ng entablado, hindi natitinag sa kabuluhan. Ngayon, anya, ang bagong panahon ay nagsisimula. Sa harapan ng buong mundo, itinuro niya ang templo. Ako ang magiging pastol ninyo, anya. At ako ang hahawak sa inyong kapalaran. Sa sandaling iyon, hindi lamang si Daniel, Miriam, at Ethan ang nakaramdam ng takot. Sa kanilang isipan, isang tanong ang lumutang, ano ang totoong kahulugan ng kanyang mga salita? Ang sagot, alam nilang hindi nila gugustuhing malaman. Mula sa entablado, si Adrian Salazar ay tumayo ng matikas, ang kanyang presensya ay nagdulot ng tahimik na pagkamangha at pagsunod sa karamihan. Sa kabila ng kaguluhan, siya ay tila hindi natinag, mistulang isang hari na matagal nang hinintay ng mundo. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbubukas ng templo, anya, ang kanyang tinig ay banayad ngunit puno ng otoridad. Ito ay ang simula ng isang bagong kaayusan, isang panahon ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang karamihan ay nagpalakpakan, ngunit sina Daniel, Miriam, at Ethan ay nanatiling nakamasid, malamig ang pakiramdam sa kanilang mga tiyan. May isang bagay na hindi tama, bulong ni Miriam, nakatitig kay Salazar. Pakiramdam ko'y hindi lang ito isang seremonya ng relihiyon. Nakita natin ang nangyari sa ilalim ng templo, sagot ni Ethan. Kung ano man ang ginagawa nila roon, ito'y hindi banal na pagsamba. Isa itong panlilinlang. Nagpalitan sila ng tingin ni Daniel. Lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nagkakaugnay. Biglang may nagbago sa ere, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa lugar. Ang mga tao sa paligid nila ay tila nawawala sa sarili, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga, hindi lamang kay Salazar kundi sa templong kanilang itinayo. Pinaglalaruan niya ang damdamin ng mga tao, anas ni Daniel. At hindi ito natural. Sa ilalim ng templo, kung saan ginanap ang misteryosong seremonya, isang anino ang lumitaw mula sa dilim. Ang batong panulok, na kanilang natagpuan at ginagamit bilang simbolo ng bagong kaayusan, ay tila naglabas ng hindi nakikitang enerhiya. Ang mga pari na kasali sa seremonya ay nakatingin sa isa't isa, ang ilan ay nagsimulang umatras. Anong nangyayari? Tanong ng isang matandang rabi, nanginginig ang tinig. Ang isang nakatalukbong na lalaki ay lumapit sa bato, inilapat ang kanyang kamay dito, at agad na napaigtad. Ang batong iyon ay hindi na ordinaryong bato. Ang mga mata ng ilan ay nanlaki sa takot. Ito ba talaga ang templong itinakda ng Diyos?
Tanong ng isa sa kanila, may halong pangamba sa kanyang boses. Ngunit bago pa sila makaalis, dumating ang isang pangkat ng mga bantay, mga tauhan ni Salazar. Wala nang atrasan, malamig nilang wika. Ang kasunduan ay naisakatuparan na. Sa itaas, sa harap ng libu-libong manonood, si Adrian Salazar ay mumiti at muling nagsalita. Ang mga propesya ay natupad. Ang bagong panahon ay dumating. At ngayon, pinanood niya ang mga taong nakikinig sa kanya, ang kanilang mga puso bukas sa kanyang bawat salita. Dumating na ang araw kung kailan ang buong mundo ay susunod sa iisang landas. Si Daniel, Miriam, at Ethan ay lumapit sa entablado, pilit na sinisiksikan ang kanilang sarili sa napakaraming tao. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang plano niya, sabi ni Miriam. Tumingin si Daniel kay Ethan. Kaya mo bang pasukin ang sistema ng media? Alamin kung paano nila kinokontrol ang impormasyon. Nagagawa ko, sagot ni Ethan, mabilis na kumilos, naglabas ng kanyang telepono at laptop upang magsimulang i-hack ang private servers ng media coverage. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito at isang pamilyar na boses ang narinig niya. Ethan Carter, anang tinig. Alam namin kung ano ang ginagawa mo. Napahinto siya. Kung gusto mong mabuhay, iwanan mo ang bagay na ito. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Mula sa entablado, isang babae ang lumapit kay Salazar, may hawak na isang sinaunang pergamino. Narito na ang huling bahagi ng seremonya, anya, ipinakita sa lahat ang lumang dokumento. Ito ay isang tipan na nag-ugnay sa ating lumang kasaysayan sa bagong panahon. Nagtinginan sina Daniel, Miriam, at Ethan. Alam nilang iyon ay hindi isang ordinaryong dokumento. Nagbukas si Salazar ng isang gintong sisidlan na may lamang pulang likido. Nanlaki ang mga mata ni Miriam. Dugo, bulong niya. Si Daniel ay biglang natulala. Kung gagamitin nila ang dugo sa loob ng templo, ito ay isang uri ng pagsamba na hindi dapat ginagawa. Dahan-dahang lumapit si Salazar sa altar ng bagong templo. Itinaas niya ang sisidlan. Sa sandaling iyon, isang matandang rabi ang biglang tumayo mula sa hanay ng mga lider ng relihiyon at sumigaw, ito ay isang panlilinlang. Ang templong ito ay hindi para sa ating Diyos. Natahimik ang karamihan. Lahat ng mata ay napunta sa matandang lalaki. Ngumiti si Salazar, tila hindi naapektuhan. Tila hindi lahat ay handang tanggapin ang bagong panahon, anya, puno ng katahimikan ang kanyang boses. Ngunit darating ang araw na lahat ay mauunawaan. Sa isang iglap, ang matandang rabi ay hinila ng mga bantay palayo sa entablado. Nagkagulo ang ilang tao, ngunit ang iba'y nanatiling tahimik, tila hypnotized sa karisma ni Salazar. Kailangan nating pigilan ito, sigaw ni Daniel. Sa loob ng ilang segundo, isang desisyon ang kailangang gawin. Kung magtatagumpay si Salazar sa kanyang seremonya, isang bagay na hindi nila lubos na nauunawaan ang maaaring bumalot sa buong mundo. Kailangan nilang kumilos. Habang si Salazar ay nakatayo sa harap ng altar, inilalapit ang sisidlan ng dugo sa bato, si Ethan ay mabilis na naglabas ng isang signal jammer mula sa kanyang bag. Isang gadget na kayang pansamantalang pigilan ang mga electronic transmission sa paligid. Kung mapuputol natin ang broadcast, maaaring mawala ang epekto ng ginagawa niya sa karamihan, anya. Kaya mo bang gawin ito? Tanong ni Daniel. Tumango si Ethan, mabilis na inaayos ang mga wire. Bigyan niyo lang ako ng 30 segundo. Sa entablado, si Salazar ay malapit ng isagawa ang huling bahagi ng ritual. Ito ang bagong tipan, anya. Ito ang ating simula. Ngunit bago niya maibuhos ang dugo sa altar, isang matinis na tunog ang pumuno sa ere. Nagulat ang karamihan. Biglang nag-blackout ang lahat ng screen sa buong mundo. Naputol ang broadcast. Napatigil si Salazar, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nagbago. Samantala, nagkagulo ang mga tao, tila nagising mula sa isang panaginip. Hindi, sigaw ng isang lalaki mula sa audience. Ito ay isang panlilinlang. Sunod-sunod na nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga tao ay nagising mula sa tila pagka-hypnotize nila at nagsimulang magtanong. Nakita ni Daniel ang galit sa mukha ni Salazar, isang bagay na hindi pa niya nakita kanina. Alam nilang matagumpay nilang napigilan ang seremonya, ngunit alam din nilang hindi pa ito tapos. Sa madilim na bahagi ng templo, isang lihim na pagpupulong ang nagaganap. May humadlang sa ating plano, anang isang lalaking nasa anino. Walang problema, sagot ng isang malamig na tinig.
Ang kanilang pag-aalinlangan ay pansamantala lamang. Tumahimik ang grupo. Ang nilalang na nasa gitna nila ay mumiti. Ang panlilinlang ay nagsisimula pa lamang. Kagulo ang buong Jerusalem. Matapos ang biglaang pagkaantala ng seremonya ni Adrian Salazar, nagising mula sa tila pagka-hypnotize ang libu-libong mga tao na dumalo sa inaugurasyon ng ikatlong templo. Ang dati nilang pagsunod sa bawat salita ni Salazar ay napalitan ng pagdududa, takot at galit. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang entablado na minsang naging lugar ng pagkakaisa ay naging sentro ng kaguluhan. Mula sa isang gilid ng plaza, sina Daniel, Miriam, at Ethan ay mabilis na gumalaw upang makalabas sa gitna ng kaguluhan. Nagtagumpay tayo sa pagputol ng broadcast, bulong ni Ethan habang patuloy na minamasdan ang gulo sa paligid. Pero hindi pa tapos ang lahat. Alam kong may susunod na hakbang si Salazar. Napalingon si Miriam sa entablado kung saan nakatayo pa rin si Salazar, hindi na tinag sa kabuluhan. Sa halip, nakangiti ito, isang nakakatakot na ngiti na tila ba alam niyang siya pa rin ang may hawak ng sitwasyon. Tingnan mo siya, bulong ni Miriam. Parang hindi siya nababahala sa nangyayari. Tumango si Daniel, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Dahil alam niyang may huling hakbang pa silang gagawin. Sa ilalim ng templo, sa isang lihim na silid na hindi pa nalalantad sa publiko, isang pangkat ng mga nakatalukbong na kalalakihan ang nakapalibot sa altar. Sa gitna nito, isang buhay na pulang bisiro ang nakatali, tahimik ngunit tila nakadarama ng kakaibang enerhiya sa hangin. Isang pari ang lumapit sa altar, hawak ang isang matalim na punyal na yari sa pilak. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, bumibigkas ng isang sinaunang dasal sa Aramaic. Ang araw ng katuparan ay dumating na, anya. Ang dugo ng inosente ang siyang magpapabanal sa bagong panahon. Tumango ang iba pang miyembro ng kulto, isang palatandaan na nagsisimula na ang huling sakripisyo. Sa ibabaw ng entablado, lumapit si Salazar sa mikropono, itinataas ang kanyang mga kamay upang patahimikin ang nagkakagulong mga tao. Huwag kayong matakot, sigaw niya, puno ng otoridad ang kanyang tinig. Ang kaguluhan ay isang palatandaan lamang. Ito ay isang pagsubok na kailangan nating pagdaanan bago natin marating ang tunay na kapayapaan. Ang ilan sa mga tao ay huminto sa pagtakbo at nag-umpisang makinig muli sa kanya. Ang mga lumalaban sa bagong kaayusan ay natatakot sa pagbabagong ito, patuloy ni Salazar. Ngunit hindi natin sila hahayaang pigilan tayo. Ang ikatlong templo ay itinayo hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sangkatauhan. Nagpalitan ng tingin sina Daniel at Miriam. Tama ang hinala natin, bulong ni Miriam. Ginagamit niya ang relihiyon bilang maskara para sa isang mas malaking plano. Nagpatuloy si Salazar, at sa huling bahagi ng kanyang talumpati, sinabi niya ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ni Daniel. At upang tunay nating masaksihan ang katuparan ng propesya, isang huling sakripisyo ang kinakailangan. Biglang lumamlam ang ilaw sa plaza. Isang malaking screen ang bumuka sa likod ng entablado, at mula rito, nakita ng lahat ang misteryosong silid sa ilalim ng templo, kung saan makikita ang pulang bisiro na nakatali sa altar. Nag-ululuhan ang mga tao. Muling nagsalita si Salazar, ang kanyang tinig ay puno ng kasiguraduhan. Sa loob ng libu-libong taon, ang paghahandog ng pulang bisiro ay ang tanda ng tunay na paghahanda sa templo ng Diyos. At ngayon, ang huling sakripisyong ito ay magbubukas ng pintuan para sa isang bagong yugto sa kasaysayan ng tao. Nagkatitigan sina Daniel at Miriam, natataranta sa kanilang nakita. Pinaplano nilang isakripisyo ang bisiro, bulalas ni Daniel. At hindi lang ito isang ritual, dagdag ni Miriam, nanginginig ang tinig. May isang bagay silang sinusubukang buksan o ipatawag sa pamamagitan nito. Mabilis na tumakbo si Ethan palayo sa entablado. Kailangan nating makapunta sa ilalim ng templo. Kung hindi natin ito mapipigilan, maaaring may isang bagay na mas malala pang mangyari. Sa ilalim ng templo, ang pari ay itinaas na ang pilak na punyal, handa ng isagawa ang sakripisyo. Ngunit bago niya maibaba ang patalim, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong silid. Pumasok sina Daniel, Miriam, at Ethan, sabay-sabay na bumunot ng baril si Ethan at pinaputukan ang ilang haligi ng altar upang sirain ang ritual. Pigilan sila, sigaw ng isang kasapi ng kulto, ngunit huli na ang lahat. Nagtagumpay sina Daniel na guluhin ang ritual. Ang ilan sa mga kasapi ng kulto ay nagsimula ng umatras, nalilito sa biglaang pagsabog ng kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, napalaya ni Miriam ang pulang bisiro na agad tumakbo palayo sa altar.
Nagpanting ang tenga ni Salazar habang pinapanood ang mga pangyayari mula sa entablado. Isang galit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi, sigaw niya. Sa ilalim ng templo, nagsimulang manginig ang lupa. Umalis na tayo rito, sigaw ni Ethan. Habang tumatakas sila mula sa lagusan, isang matinding liwanag ang lumabas mula sa altar, isang anino ang bumalot sa paligid. Nagmadali silang umakyat pabalik sa ibabaw ng templo, kung saan naguguluhan na ang karamihan. Sa entablado, si Salazar ay hindi nakalmado. Mula sa kanyang ekspresyon, alam nilang hindi ito ang plano niya. Tiningnan niya ang mga tao, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pagkabigo. Ngunit bago siya muling makapagsalita, isang matandang rabi ang sumigaw mula sa gitna ng mga tao. Ikaw ay isang huwad. Nagtaka ang mga tao. Ang tunay na templo ng Diyos ay hindi nangangailangan ng sakripisyo ng dugo, patuloy ng matanda. Ginagamit mo ang pangalan ng relihiyon upang dayain kami. Nagising mula sa kanilang kalituhan ang maraming tao. Nagsimula silang umatras mula sa entablado, isa-isang lumalayo kay Salazar. Alam ni Salazar na hindi na siya kontrolado ang sitwasyon. Ang kanyang plano ay nabigo. Nagkatitigan sina Daniel, Miriam, at Ethan habang pinapanood ang mga tao na unti-unting nagsimulang magduda kay Salazar. Natapos na ba ito? Tanong ni Ethan, hinihinal. Umiling si Miriam. Hindi pa. Ngunit nabasag natin ang kanyang ilusyon. Sa gitna ng entablado, isang galit na si Salazar ang tumingin sa kanila. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip, ngumiti siya. Nagtagumpay kayo ngayon, anya, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Ngunit tandaan niyo ang aking panahon ay darating pa rin. Sa gitna ng Jerusalem, habang unti-unting lumiliwanag ang langit mula sa papalapit na umaga, isang bagay ang nagbago. Ang mundo ay hindi na tulad ng dati. At ang laban ay malayo pa sa tapos. Ang Jerusalem ay tila nasa pagitan ng dalawang mundo, isa na kilala ng lahat at isa pang bumabalot sa misteryo, kasinungalingan at propesya. Mula sa mataas na bahagi ng templo, si Daniel, Miriam, at Ethan ay nakamasid sa plaza, kung saan ang libu-libong tao ay unti-unting nagigising mula sa panlilinlang ni Adrian Salazar. Wala nang sigawan. Wala nang sigasig. Tanging isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lahat. Sa entablado, nakatayo pa rin si Salazar, tila hindi niya matanggap ang nangyari. Naputol ang kanyang kontrol, bumagsak ang ilusyon ng kanyang pagiging pinili, at ang kanyang bagong kaayusan ay nabunyag bilang isang panlilinlang. Pero hindi siya umaatras. Sa ilalim ng templo, may isang bagay na gumagalaw. Matapos nilang pigilan ang huling sakripisyo, isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang naiwan sa altar. Isang enerhiyang tila naghahanap ng katawan, naghahanap ng daluyan. At si Salazar ang nagbigay nito ng pintuan. Natapos na ba talaga ito? Tanong ni Ethan, hinihinal pa rin sa pagtakbo. Si Miriam ay tahimik na nakatitig kay Salazar. Hindi ko alam pero hindi ito pakiramdam ng isang ganap na tabumpay. Biglang nagdilim ang kalangitan. Mula sa kawalan, isang kakaibang tunog ang pumuno sa hangin, hindi ito isang natural na bagyo, kundi isang tunog na tila nagmumula sa kalaliman ng mundo mismo. Nagkagulo ang mga tao. May ilan na nagtakbuhan palayo, ngunit ang iba'y nanatiling nakatayo, tila hinahatak ng isang hindi nakikitang puwersa. Tumingin si Daniel kay Salazar, at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang parehong tao. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig, ang kanyang mga mata ay tila hindi na siya mismo. Sa isang iglap, ang kanyang tinig ay nagbago, mas malalim, mas mabigat, mas makapangyarihan. Kayo ay lumaban, ngunit hindi niyo napigilan ang nakatakda. Napaatras si Ethan. Ano ang nangyayari sa kanya? Si Miriam ay napahawak sa kanyang bibig. Hindi ito si Salazar. Si Daniel ay hindi makagalaw. Ang presensya ni Salazar ay nagbago, hindi na ito isang ordinaryong tao. Sa kanyang katawan, may isang anino na lumulutang, bumabalot sa kanya na tila isang espiritong gumising matapos ang libu-libong taon ng paghihintay. Napatingin si Daniel sa paligid, ang batong panulok, ang templo, ang altar na muntik ng matuluan ng dugo. Lahat ng ito ay bahagi ng isang ritual na mas matagal nang sinimulan kaysa sa kanilang kaalaman. Hindi ang templo ang tunay na layunin ni Salazar. Ang kanyang layunin ay maging daluyan ng isang mas mataas na kapangyarihan. At ngayon, nangyayari na ito. Sa ilalim ng templo, nagsimulang gumalaw ang mga bato. May isang puwersa na pilit na bumabangon mula sa kailaliman ng lupa,
isang piraso ng isang mas matandang kasaysayan na hindi kailanman isinulat. Ang enerhiyang ginising ng sakripisyo ay hindi pa tuluyang napigilan. Bagaman nagawa nilang sirain ang seremonya, hindi nila napigilan ang pagbukas ng isang bagay na matagal nang nakalock sa ilalim ng Jerusalem. At ngayon, iyon ay naghahanap ng katawan. Nahanap na nito si Salazar. Daniel, sigaw ni Miriam. Sa entablado, lumakad si Salazar pababa, ang kanyang galaw ay hindi na parang sa isang normal na tao. Ang mga pulutong ng tao ay mabilis na umatras, ramdam ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanya. Itinaas ni Salazar ang kanyang kamay, at sa isang iglap, ang buong paligid ay tila natigil sa oras. Wala nang atrasan, anya, ang kanyang tinig ay tila maraming boses sa isa. Ang bagong panahon ay nagsimula na. Si Ethan ay humugot ng kanyang baril, ngunit bago pa niya maitaas ito, isang hindi nakikitang puwersa ang nagtulak sa kanya at naihagis siya sa lupa. Napasigaw si Miriam. Hindi siya liye. Si Daniel ay pilit na nilabanan ang pangamba, ngunit sa kanyang puso, alam niyang sila'y wala nang magagawa upang labanan ito gamit ang lakas lamang. Ang tanging paraan ay nasa kasaysayan mismo. Mabilis na dinukot ni Daniel ang lumang pergamino na kanilang nakuha mula sa rabbinical archives. Sa kanyang nanginginig na kamay, binasa niya ito ng malakas. Ang huwad ay tatayo sa banal na lugar, ngunit hindi siya mananatili sapagkat ang kanyang pangalan ay hindi itinalaga upang mabuhay. Sa sandaling iyon, si Salazar ay bahagyang napatigil. Tiningnan niya si Daniel, at sa unang pagkakataon, isang galit at takot ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumigil ka, sigaw niya, ngunit patuloy sa pagbasa si Daniel. Ang nakatago ay ilalantad, at ang naghari ay hindi magwawagi. Sapagkat ang Diyos ay magpapakilala sa kanyang tunay na kaluwalhatian. Sa isang iglap, isang liwanag ang bumagsak mula sa kalangitan. Ang katawan ni Salazar ay nagsimulang manginig. Ang aninong bumabalot sa kanya ay pumiglas, pilit na bumibitaw mula sa kanyang katawan. Hindi, sigaw niya. Hindi niyo dai mahadlangan. Ngunit ang enerhiya ay masyadong malakas. Mula sa ilalim ng templo, isang malakas na alingawngaw ang pumuno sa buong Jerusalem. Sa isang iglap, ang batong panulok ay biglang nagkabasag-basag, at ang enerhiyang ibinuhos dito ay tuluyang naglaho. Si Salazar ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay bumalik sa dati, ngunit wala nang buhay sa kanila. Nang humupa ang lahat, ang buong Jerusalem ay tahimik. Wala nang palakpakan. Wala nang panlilinlang. Lahat ay saksi sa isang bagay na hindi nila kayang ipaliwanag. At sa wakas, ang mundo ay bumalik sa kanyang normal na anyo. Ilang oras ang lumipas. Nakatayo sina Daniel, Miriam, at Ethan sa isang mataas na burol sa labas ng lungsod, pinagmamasdan ang templo mula sa malayo. Akala ko hindi na natin ito magagawa, anya ni Ethan, pinagmamasdan ang sugat sa kanyang braso. Halos hindi na natin nagawa, sagot ni Miriam. Napatingin si Daniel sa lupa. Pero isang bagay ang sigurado. Nagkatinginan silang tatlo. Hindi ito ang katapusan. Sa ilalim ng Jerusalem, sa isang lugar na hindi pa natutuklasan, isang lumang selyo ang nawasak. At mula sa bitak ng bato, isang mahinang bulong ang lumabas. Hindi pa tapos ang lahat. Salamat sa pagsubaybay. Kung nakarating ka rito, i-comment ang ihinaharap at i-share sa pamilya at mga kaibigan.